Bago ang lahat, si Cooper Plug di umano tumangkad ng nasa 2 inches at ngayon based dito kay Masai Ujiri 6'11 na ang height ni Plug. Ito kasi yung kumakalat online pero wala talagang official report doon na mismong binanggit ni Masai Ujiri ang tungkol sa pagtangkad ni Plug. Pero dahil si Plug ay 18 years old nung magsimula siyang maglaro sa NBA at so far 19 years old pa lang naman siya ngayon, meron kasing official report na nag-increase talaga ang height ni Plug ng nasa 1 inches. Yung report na yon since May pa, hindi talaga 6'11 itong si Cooper Plug ngayon dahil based sa report, ang listed height talaga ni Plug dati ay 6'7 and 3/4. Galing yun sa measurement sa drop combine noong nakaraang taon. Or halos nasa 6'8 na rin kapag may sapatos. So far, based sa report, during season, tumangkad si Plug mula 6'7 mahigit hanggang nasa 6'8 mahigit na or nasa 6'9. At kung magkakaroon pa siya ng sapatos, nasa 6'10. Ang build height talaga ni Plug nung high school papasok ng college ay 6'9. Pero dahil nga sa official measurement ng combine, bumaba siya sa 6'7 or 6'8. Pero dahil tumangkad siya ng 1 pulgada, ang build height na ngayon possible ni Plug ay nasa 6'10. 2 season din kasi siyang maglalaro bilang teenager. At parang majority ng mga na-drop ngayon taon, mas bata pa si Plug. Going 20 years old pa lang siya sa papasok na December. Kaya possible tumangkad ulit si Plug ng 1 pulgada next season. In advance lang di umano yung report tungkol dito kay Plug. Tulad din kasi na nangyari kina Giannis at Jason Tatum. Parang kay Giannis ata dati 6'9 na naging 7-footer. Si Jason Tatum naman 6'8 na naging 6'10 na dahil tumangkad din siya. Based din sa report, since May, mukhang nag-gain din ng ilang pounds or lumapad din itong si Plug papasok ng kanyang second season. Si Anthony Davis naman nag-declare na maglalaro siya or lalaruin niya yung 82 games sa 2026-27 season na parang narinig ko na to dati. Dati kasi sinabi na ni AD yun nalalaruin niya yung 82 games. Ayun, na-injured. Yung 60 games nga, pahirapan pa kay AD. 82 games pa kaya. Lagyan ko ng $1 to sa Polipalengke, baka sakali. Sa buong karir kasi niya, hindi pa siya nakakapaglaro ng 80 games or 82 games. Ang pinakamataas na nalaro ni AD noong 2024, meron siyang 76 game. 1 year to bago siya matrade. At after niyang malaro, yung 76 game na yon, nagka-lechon de leche na si Anthony Davis. Based pa kay AD, nire-recruit niya di umano si LeBron na mapunta sa Wizards. Parang gusto rin tapusin talaga yung karir. Based kay AD, may chance di umano na sumali si LeBron sa Wizards. Based sa kanya yun na. Pero based naman sa mga insider, milagro ang kailangan ng Wizards para nila mapasali si LeBron. Meron namang himala sa mundo kapag meron nagbayad ng utang sa'yo. Pero ito kakaiba Si Bronson naman hindi di umano na-recruit si LeBron sa Knicks dahil hindi naman niya trabaho ang mag-recruit sa management na yon. Ang trabaho lang niya mag-basketball. Base kasi yon sa sinabi ni Rich Paul dati na kung hindi nanalo ng championship ang Knicks nitong 2026, sasali si LeBron sa kanila. Kaso nanalo. Ang kukulit din ng mga statement ng mga player at saka nung agent para mga kabarikan ko lang din dito sa Batangas yun Nung nakaraang linggo, ang trajectory nitong si LeBron sa Warriors na pwede siyang pumirma. Kaso nga lang, wala kasing major move ang Golden State ngayon, hindi naman nila ma-trade si Butler, tulog pa itong si Mike Dunleavy na mukhang September pagigising at hindi na maiintay ni LeBron. Kulang pa kasi sa player yung Golden State at kung sakaling ma-sign nila si LeBron, ang makukuha lang nila mga minimum contract player lang din kaya hindi ganun kalaki ang impact sa West. Ang Sixers naman biglang nagkaroon ng pagkakataon dito kay LeBron. Personal kasing nakakausap at nag-pitch yung mismong team owner ng Philadelphia kay LeBron after din na si Bob Myers ay magbigay ng projection na posibleng mapunta sa kanila si LeBron. Ngayon, team owner na ng Sixers ang nakipag-meeting. Ito yung habang nasa Fanatic Fest na binanggit di umano doon na gusto siyang makasama ni na Jaylen Brown, Tyrese Maxey at Joel Embiid. Aggressive di umano ang Philadelphia na makuha siya. Pati yung mga fans ng Sixers hinahabol din siya. Kapag gagamitan kasi ng philosophy nitong si Kevin Durant na if you can beat them, join them. Pasok kasi yung Sixers dahil andun itong si Bob Myers. Sa technicality kasi si Bob Myers ang nagbuo ng lineup na tumalo kay LeBron.
Dati bago siya bumalik ng Cleveland or kaya pumunta ng Lakers, yung Philadelphia ang gustong makakuha kay LeBron kaso hindi sila lumusot nun. Baka ngayon mayroong pagkakataon. Base kasi kay LeBron, gusto niyang sumali sa isang team na may kaparehong motto niya, ang trust the process. Ang Miami Heat naman, heavily recruited pa rin ni Giannis at ni Pat Riley itong si LeBron. Kaso ngayon, ang may edge talaga Philadelphia. Kasi nga, mismong team owner na ang nakipag-meeting kay LeBron kahit saglit lang yun. Ang Cavaliers naman, biglang nanahimik pansamantala after ng statement ni Rich Paul na okay lang naman daw silang dalawa ni James Harden at walang bad blood. Konektado kasi to sa trade ni Garland. Mula kasi noon, wala na masyadong report ang dumikit dito sa Cavaliers para kay LeBron. Base pa doon, yung 2027, hindi pa ang magiging huling taon ni LeBron. Mukhang iintayin niya si Bryce na makapaglaro. 2 years pa di umano ang lalaroin niya. Ang pitch naman ni Harden para ma-recruit si LeBron, perfect storybook ending. Hindi pa nga di umano magre-retire si LeBron, pero gustong tapusin na ni Harden. So disclaimer, nababasa ko lang to sa mga online at sa mga forum. Hindi ko alam kung totoo or hindi. Isasama ko lang pampahaba. Based kasi sa mga nababasa ko doon, mukhang pupunta si LeBron ng Cavaliers kung maaalis si James Harden. Dahil naka-floating ngayon si James Harden sa Cavaliers dahil wala pa siyang official contract. Isa pa, mukhang ayaw din ni Rich Paul talaga at ni LeBron na si Harden ay makasama nila sa Cavaliers. Dahil yon sa track record ni James Harden na nawawala siya sa playoffs. Consistent yun, hindi sumasablay si Harden. Bias stats or in papers, hindi uubra na magkasama si Harden, Donovan at LeBron sa isang team dahil mga ball dominant. Halos katulad lang din sa Philadelphia dahil magkakaroon ng Embiid, Jaylen Brown at Maxey. Sa stats kasi, para makascore si LeBron ng nasa at least 20 points per game sa susunod na season, kailangan majority nasa kanya pa rin ang bola. Kahit si James Harden ang point guard na nila or bumaba ang role niya, kailangan pa rin ibaba ni James Harden yung kanyang ball possession.